Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklara na ng Korte Suprema na aayon sa konstitusyon ang kontrobersyal na Reproductive Health o RH Law. Pero 8 probisyon na sinasabing magbibigay dapat ng pangil sa batas na yan ang idineklarang mali at iligal. Mula sa lungsod ng Baguio, nakatutok live si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Mel, Mike, maituturing nga na napagbigyan ng Korte Suprema ang magkabilang panig ng pro at anti-RH. Sabi kasi ng Supreme Court, hindi labag sa saligab batas ang RH law pero binasura nito ang ilang probisyon na kinwestiyon din naman ng mga anti-RH groups. The Court, after a scrutiny of the various arguments and contentions of the parties in the foregoing consolidated cases, consisting of 14 petitions challenging the constitutionality and 2 interventions to uphold the constitutionality of Republic Act number 10354 or the RH law, held that the RH law is not unconstitutional based on the grounds raised. Sinalubong ng palakpakan ng mga grupong nagsusulong sa Responsible and Reproductive Health Act o RH Law ang desisyon ng Korte Suprema. Pero idineklarang mali at iligal ang 8 probisyon sa RH Law. Sabi ng Korte Suprema, hindi raw dapat payagan ang mga menor de edad kahit pamilyado na o yung mga menor de edad na nakunan na magka-access sa iba't ibang paraan ng family planning kung walang pahintulot ng mga magulang. Hindi rin daw dapat payagan ng isang asawa na sumailalim sa anumang family planning procedure nang hindi alam ng kanyang kabiyak. Hindi raw dapat parusahan ang mga healthcare provider na ayaw magpakalat ng impormasyon tungkol sa RH law o yung mga tatangging mag-refer ng pasyente sa ibang RH provider at maging ang mga public official na hindi susuporta sa batas. Sinabi rin ng Supreme Court na unconstitutional ang definisyon ng abortifacient sa implementing rules and regulations ng RH law kumpara sa nakasulat sa batas. Itinuturing na abortifacient ang anumang gamot o device na nakapagpapalaglag o nakakasira ng fetus sa loob ng matres ng ina o anumang droga o device na pipigil na ma-implant ang isang fertilized ovum sa matres ng ina. Ang mga RH provider kasama ang mga gynecologist at obstetrician hindi na rin daw kailangan makabuo ng 40 oras na pro bono service para lang sa PhilHealth accreditation. Sa ilalim ng batas na ito na kinontra ng simbahang Katoliko at ibang religious group, magkakaroon ng access ang mga mag-asawa na mamili ng kanilang nais na family planning method. Required din ng gobyerno na pondohan ang mga government health center para makapagbigay ng iba't ibang uri ng contraceptive at makapagturo ng ukol sa family planning. Pinapayagan din ng batas ang pagpapagamot sa mga nagpa-abort. Kaya may mga nabasura mang probisyon, masaya pa rin ang mga pro-RH group, kabilang na ang artistang si G. Tonji. We are very emotional as we celebrate women, families, friends here together for a very victorious Purple Ribbon campaign. It feels like such a sweet victory. Hindi ko akalain na napakasarap marinig yung mga salitang not unconstitutional. Opo, so talagang warmly wini-welcome namin ang ruling ng Korte Suprema. Masayang-masaya kami na yung karapatan ng pamilya at ng kababaihan na pumili kung gaano karami ang anak nila at kung kailan sila manganganak ay inirespeto ng Korte Suprema. So ang RH law ay para sa mahihirap. Tuwang-tuwa rin maging ang mga kontra sa batas. They wanted for those who will not follow the law to be penalized, but that was struck down also. Which means, walang pangil yung batas. Napakinggan nga, nanalo nga kami. So feeling parang tingin nyo kayo? That's precisely why we're happy. May 15 araw ang mga kontra-RH para maghain ng kanilang motion for reconsideration sa Supreme Court. Samantala, hindi pa rin malinaw kung maaari na bang ipatupad ang RH law kahit na pinagbotohan na ng mga mahistrado ang legalidad nito dahil hindi sinabi kanina sa anunsyo ng SC na binabawi na rin ito ang ipinalabas na status quo anti-order na siyang pumipigil na maipatupad ang batas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.